beloved Boss Mike Cervera. Ng Makabayan Block ang paghingi ng asylum ni Attorney Harry Roque sa The Netherlands. Nako. Para sa isang mambabatas Patay ka! Roque! Haharangin ang asylum mo! Paano na ngayon yan? Naku, hindi ka titigilan. kaduwagan ang planong ito ni Roque para makatakas sa hinaharap niyang arrest order. Kita nyo, duwag naman talaga. Paano? Di ba? Roque, bakla ka ba? Magtatanong lang ako ha. O baka gusto nyo namang sagutin. Sabi, duwag ka raw, bakla ka ba? Roque, bakla ka ba? Tanong ko lang, bakla ka ba? Bakla po ba siya? Ayaw sumagot ni Roque, kayo na lang po sumagot. Kayo na lang ako sumagot. Bakla po ba si Roque? Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Yan na. Wala raw karapatang humiling ng asylum sa the Netherlands si Nako. Attorney Harry Roque. Yan ang iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayan na. Si Franz Castro na naman. Gigil na gigil to eh. Sila raw mismo sa Makabayan Block ang mangunguna sa pagharang sa Ang pangit ng wig mo. Tignan yung buka, putik na yan. Roque! Putik na yan Wala nang nagmi-maintain dyan Hoy, Roque, alam mo, stylish ako. Abangan mo ako pagpunta ko dyan, ha? Ito na. kanyang hiling ng asylum. Nakakatawa itong si Roque. Mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Hindi naman siya Ay, bobo ba yan? Bobo ka pala, Roque, Sabi ni Castro, bobo ka raw. Attorney ka pa naman daw, hindi mo alam daw ibig sabihin ng asylum. Asa ka pa daw dun. Yun daw ibig sabihin ng asylum. Tuloy. biktima ng political persecution. Kasama pa nga raw si Roque sa mga aniyay pumapalakpak sa malawakang patayan noong war on drugs. Nako. Ayon ni Castro kay Roque, Mars, umuwi ka na rito. Tinawag mga kababayan, Mars! Mars, uwi ka na! Putik na yan, sabi Mars. Sabi rito, dali. Mars, umuwi ka na rito. Mars! Mars, uwi ka na! Ano ba? Gigil mo ko Gigil mo si Castro. Ano ba? Ano ba? Sayo tayo ng ganun-ganun, no? Ganun-ganun, no? Ganun-ganun, no? Ganun-ganun. Talay. I-clear mo yung sarili mo muna dito. Oo nga. No? Bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Oo nga naman. Ayusin mo daw yung wig mo. Ano ba sabi? Ayusin mo daw yung wig mo. Bago ka mag-abogado kay Digong. Tama po ba? Tama. Tama ba yung sinabi ko? Hindi ko alam yun yung pagkakarinig ko Mars, ayusin mo raw yung wig mo. Bago ka raw, mag-abogado. Loko to si Franz Castro. Walang iya talaga to. Hoy, Franz Castro, ikaw talaga sige to lang nagbibigay ng asylum ang Netherlands sa mga taong nasa panganib, torture o hindi makataong pagtrato sa kanilang bansang pinagmulan tulad ng Correct. panahon ng gyera. Isa sa nabigyan noon ng asylum ng Netherlands ang dating CPP-NPA leader na si Jose Maria Sison. Nakaraang taon nang maghigpit ang Netherlands sa pagbibigay ng asylum. Masyado na raw marami ang natatanggap nilang request at magastos na rin daw. Samantala, ipatatawag ng House Quad Committee ang Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration sa susunod nitong pagdinig Nako. para magpaliwanag kung paanong nakalabas ng bansa si Roque. Ganito yan mga kababayan. Naku, may chismis ako sa inyo rito. Buti na lang narinig ko. Alam nyo mga kababayan, gusto nyo ba ng chismis? Mga kababayan, gusto nyo ng chismis ko? Press 1. Dali! Tulad ng pangako ko sa inyo mga kababayan, eto yon.
Etong si Roque, eto si Roque, tumakas. Alam nyo ba kung paano? Ayon sa ating Pink Palaka. Ito pa lang si Roque, mga kababayan. At si Alice Go ay iisa yung estilo kung paano tumakas. Kaya mga kababayan, malaki pala ang suhulan. Ngayon mga kababayan, naku, iimbitahan ang Bureau of Immigration. Paano nakaalis yan? Eh sabi ng ating insider, mga kababayan, pinatakas daw. Sino? Si Roque. Kung paano daw estilo ng pagtakas ni Alice Go. Ganun din. Grabe yung pinagdaanan, ano, mga kababayan. Tandaan nyo naman yun, sumakay daw ng bangka, sumakay ng barko, sumakay kung saan-saan, mga kababayan. Grabe. Ganun ang pinagdaanan ni Roque. Ang tanong, mga kababayan, ang tanong, may kasama ba? Wala akong kasama. Kaya sabi niya, malungkot ako habang nasa barko. Sana man lang kahit papano, may hotdog akong hawak-hawak. May hotdog akong baon para naman hindi malungkot yung biyahe ko. Di ba mga kababayan? Hotdog na uulamin ha. Baka na naman kung ano nasa isip nyo. Ganun pala mga kababayan. So ang nangyaring pagtakas ni Roque, ganun din kay kanino? Kay Alice Go. Tingin ko yan mga kababayan, alam nyo, sa Pangasinan yan. Oo, kasi mga kababayan, hindi na babiyahe yan ng ng alin? Doon. Saan? Sa Mindanao. Alam nyo kung saan babiyahe? Pinakamabilis? Sa Pangasinan. Tandaan nyo, taga Bataan yan. Isang kembot lang sa Bataan, mga kababayan. Nako! Kahit nga doon sa Bataan mismo, pwede nang sumakay eh. Kaya napakabilis, umiskapo. Tandaan nyo mga kababayan, yung iskapo ni Roque, napakabilis, biglang nawala. Eh kasi nga mga kababayan, sumakay ng bangka, sumakay ng barko, sumakay ng bus, at sumakay ng eroplano. Ang daming sinakyan bago makatakas ng tuluyan. Sige na, balik na natin dito. Nasa na tayo? Nasa na? Contempt at arrest order. Nako. Kaugnay yan ng biglang paglobo ng kanyang properties na inuugnay umano sa mga pogo. Kita nyo naman, hindi ba nila maintindihan? Mga kapwa ko DDS, hindi nyo ba maintindihan? Si Roque, ang trabaho, spokesperson lang. Yung pera niya nung pumasok sa gobyerno, kakapranggot lang. Tapos, nung naging spokesperson na, ayan na, lumobo na. Naging daan-daang milyon na. Hindi ba kayo nagtataka? O talagang tanga lang kayo? Di ba? Sa lahat po ng DDS po, ako pinakamatalino. Di ba? Pasensyahan nyo na yung mga kasama ko. Likha talagang pinagli sa ropor. Oo, mukhang hindi nasayaran yung lalamunan ng bata ng angkor at ng bona. Puro lang ho yung sinuso nila. Oo, kaya ho ganon, walang lasa, wala ring sustansya. Mga kababayan, Alam naman ng lahat na Tony Roque is being cited in contempt in the House. Pero doon, komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, kaduwagan ang planong humingi ng asylum ni Roque para kaduwag, paano hindi maduduwag yan? Bakla daw yan. Di ba, Mark? makatakas sa kanyang mga ginawa. Siyempre, tatakasan talaga yan. Attorney Claire, ganda ni Attorney Claire. Ano kaya, ito tanong ko sa inyo, mga kababayan, singit ko lang. Ano kaya pakiramdam ni Libayan pag nakikita niya si Attorney Claire sa Malacanang? Tanong lang naman, Attorney Libayan. Anong pakiramdam yung kaibigan mo dati nandun na sa Malacanang? Ayan Para naman sa Malacanang, malinaw na walang political persecution na ginagawa laban kay Roque.
how could there be a political persecution Ah. if all the pieces of evidence are overwhelming? Kuya nga, overwhelming mga kababayan yung ebidensya. Overwhelming mga kababayan yung ebidensya. Di ba? Oh, tapos yung kapwa ko DDS, ayaw nilang maniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo, ulitin ko, sa lahat ng DDS, ako pinakamatalino. Oh, maniwala na tayo rito. Ito namang mga DDS, oh. Yung mga kapwa ko DDS, oh. Oh, tuloy. So, wala po tayo nakikitang political persecution. Kaya nga, palusot lang nila namin yun. Si Senate President Cheese Escudero naman, sinabing karapatan ni Roque na humiling ng asylum, Ah. pero nakasalalay pa rin daw sa Netherlands. Yun naman pala Nasa gobyerno na ng Netherlands yan. Kung yan pagbibigyan. Nora Bernabe, way to go. Our beloved Bagong Pilipinas, precious Filipinos. God bless you. Oo, diba mga kababayan? Oo, richly and protect you. Oy, thank you naman. So, nagbabalita ba? Yan na mga kababayan, alam nyo na. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!